I would like to read from the book of John, chapter 3, verse 16. The word says, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." For our tithes and offerings, atong taon na buhatag sa kanila. Layo ng pagmamao ng langit na mamahal, ng kalimo, lubanan sa pagpapus at sa tansa ng pasangkas. Nagpasalamat kami Ginoo sa mga butangin na pinatugod, sirkumstansya man ang kanamo, pero adunay katuyuan ang mga butang. Sa Ginoo nagpasalamat usab kami sa imong kamaayo, ilabi na sa pagtagpo sa mga panginahanglanon sa matag adlaw, ang pagdungag sa among adlaw Ginoo, ilabi na sa pagbalik sa among usog, ang kami Ginoo makapadayon sa pagpangalagad ng mga kanimo. Nagpasalamat usab kami Ginoo sa mga taong imong gigamit na mahimong mag-remind ka namo sa matag adlaw na ikaw buhi, ikaw ang Ginoo nga among ginaalagaran, ikaw Ginoo wala talikod sa among ikaw Ginoo ang among ginaalagaran nga mo'y nagahatag sa among o mga kahimtang aron Ginoo balik ang among kadasig mulikon ang pagsalig dirang kanimo o Ginoo mahimo nga mulikon usab ang among pag-fellowship sa matag usa sa among igsuonan. Sa Ginoo nagaampo kami karon nagapangayo kanimo ug dungag na usog sa pagpadayon sa among kinabuhi samtang naa kami diri sa kalibutan Ginoo. Nagaampo kami ilabi na sa among nasod karon nga dunay pagkaguliyang o pagkabahing-bahing. Ginoo, we are asking you to help us, to help our leaders
Makabaton sila Ginoo sa iyong kamaayo. Makabaton sila Ginoo nga ikaw ang tinugdan sa tanan, ang amuang kusog, ang amuang mga kung unsa man ang naa sa mga karon, Lord, dili tinitungod kay amuang ipaningkamutan apan Ginoo gitugod nimo kini aron mahimo nga ang amo ang kinabuhi diri mas mahimo mas mugaan samtang kami naa sa kalibutan. That's why I am praying, Lord, nga ang among mga leaders na makabatong gyud sa imong kamaayo. Lord, we also pray for our local government diri sa Davao City, labi na Ginoo sa among community nga pinaagi sa among pagpanibahon karon mahimo kaming kahayag diri sa among komunidad. Mahimo nga makabaton sila diha sa imuha ug makaila sila kanimo, Lord. Pino nagaampo sa gabi aning tithes and offerings karon. Dawata kini, Lord, na mahimo kining magamit sa imong mga ministries nga i-trust ka namo. Magamit kani sa pagpalambo sa imong gingharian ug ma-prepare og daghan pay mga kalag, ma-prepare og maabot, madala namo diha sa imong tilan, Ginoo. I-bless ang mga tao nga nagahatag. Ilabi na Ginoo sa mga tao nga nagaduha-duha sa paghatag, Lord. I pray for more blessings for them. Ug ilabi na Ginoo sa wisdom ug makabaton sila, Ginoo, nga ikaw ang tinugdan sa tanan, ikaw ang tinugdan sa langit ug sa yuta, ikaw ang tag-iya kini mga butang nga naa sa mga karon. That's why, Lord, we are praying na ma-enlighten ang ilang mind ug they will give back the glory to you. Kinigtanan Ginoo mo ginaampo, ginapasalamatan, ginaaglam sa bugtong anak sa Ginoo Jesus. Amen. Pastor, Reverend Darren Eno. Atong palakpakan sa pastor. Mayong buntag kanatong tanan. Amen. Kung mahimot, ingay kitapan. Salamat kay ning ating kapausan. Praise Lord. No? Today is the second Sunday of the month of February, and we are 2 weeks more. No? Matapos tungkol ang bulan sa February. So the time is running fast and we have to go with the time. Some of
sa imo ni San Pablo, ino niya redeeming the time because the days are evil. So, kung dili mo abot sa simbahan, alipay kayo, yawa ka na. Yung sunod Domingo, ikatumukhaan ang sobrang yun ang iyang kalipay. Pero kung makaabot mo simbahan, mag-uol siya. Kay dili siya gusto nga makadungog kita o kamo sa pulong sa Diyos aron pagdasig sa atong pagtuo. Dili naman niya mabawi kanang kaluwasan nga atong nakatunan. Ihatag na sa Ginoo. Apan ang mahimo niya mao nga dili niya himuon ang atong kinabuhi nga maayong testimony para wala na po'y musunod nato. We have a bad testimony and we are not doing good in our service for God. People will not go with us because our life is not a blessing. So kana ang mga kamaturan na angay nato pamalandungan. Okay. Tungod kay February man karon, ang atong lesson is nag-focus kita sa love and relationship. Hindi man yun malalis na sa wala kita nagatudlo, may balo kita basta bulan sa February, bulan yun na sa ugma. Ikaduha, maghisgot kita sa relasyon between us and God and relasyon or relationship between our fellow men and relationship between husband and wife. Pero karong buntag, magtuon kita sa usa ka bersikulo nga makita sa 1 John 4:19. 1 John 4:19. Isa lang na versikulo, pero we will talk about the whole context of 1 John 4:19. Pwede ka magpindong reference to the reading of God's Word. Basahan ako si Juano. Nagayon. Kita nahigugma. Tungod kay siya, unang nahigugma kanato. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong na atong tunan karon. Magayon kita o kaalam gikan sa Ginoo. Naampok kita. Amahan nga langit nun, nagpasalamat kami. Nagitugutan na nimo kami nga niya kami karon sa balay nga tigumanan. Di nagatuo kami nga ikaw niya uban kanamo. Salamat tungod kay kung ikaw uban kanamo. Wala din kami mahimo sa among kaugalingon. Apan ikaw maoy magapanguna kanamo sa tanan namong mga tuon niining mga pulong nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong presensya. I-bless ang mata ko sa as we study together. For this is our prayer with much praises and thanksgiving. For we ask it in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan mangutana kita mga questions. Ang pangutana, kinsa may nagsulat niining 1 John nga libro. Kung
kung familiar kita, makatubag kita dayon niya, pero kung dili kita katubag. Ang writer, mao si John de Vilagay. Mauna ang nagsulat. Pero ang author niini mao ang Ginoo pinaagi sa Balaang Espiritu Santo. Nga gilamdagan si John aron isulat niya kini para sa tanan nga mga tumuluo ni adto nga panahon. Mangutada kita unsa man tuiga katong pagsulat ni John niini. Ang tubag is approximately between 85 to 95 AD. Sabot mo kung saan ang AD? After death. So, ang tuig na gituuan, the traditionally believe that it was written in between 85 and 95 AD. Unya gisulat kini ni John naganato nga naa siya sa lugar sa Ephesus. Kung sa may katuyuan, anong iyang gisulat kini? Mao man tong atong tanawon ang mind sa writer during that time. Balikan yun natin na. Ang katuyuan is, it was a defense of the faith during a period of crisis of leadership and being a follower of Christ. So dunay crisis ni ato nga panahon. Dunay mga nagatudlo sa mga mini nga mga pagtulunan. Dili gyud klaro ang ilang pagkaybalo kung kinsa ang Dios o unsay katuyuan sa Dios nga ilang gialagaran. Naga-provide kung kini subala sa gisulat sa usa ka tumuluong nga makabaton sila og lig-on nga assurance of salvation. Kanang lig-on nga kasiguruhan sa kaluwasan. Kay kung dili lig-on ang atong pagtuo nga kita naluwas na pinaagi sa atong pagtila o pagtuo kang Ginoong Hesus. Kung dunay mini kanang mga pagtulunan nga dili yun nagatudlo og tama, dagan ka nato madala. O kung madala kita, nakapasabot, wala kita nakatugkad sa tinuod nga kamatuoran. Mao na ang katuyuan sa pagsulat ng ipadayag sa Ginoo ngadto ka buwan. Ang gitagaan niyang emphasis is about love. Kaning pakigugma. John established that God took the first step in the quest of love through the sacrifice of His Son, the Lord Jesus Christ. Gipakita niya ni John, ang ipadayag sa Ginoo ngadto kaniya, nga ang Dios ang mihimo og unang lakang, first step, pinaagi sa padala niya sa iyang bugtong na anak. Mao nang dunay saying nga nagaingon, if you love, di mo na makita ng gugma nga I love you,
kinahanglan doon na kay konkrito nga butang na ipadayag nga nagpamatuod nga ikaw na higugma ni anang tao na imong gisultihan. So, the theme that we have this morning is ang sinugdanan sa matuod nga gugma. Pangitaon nato karon kining tinuod. Kay daghan baya gugma lang. Di ba? Dunay moingon I love you pero pagkaugma I don't love you. So daghan na biktima. Kasagaran ng biktima mga babae nga huyang. So dili ka mo magpabiktima. Kay daghan ang gagamit o pulong nga gugma pero dili yun tinuod nga gugma. Karon kay bulan man kuno o bulan man sa gugma, love man karon. So daghan yun padayag nga doon ako'y gusto di mo. Ang Pilipino kaya dili kayo ka-pronounce gugma. No? Kaya ulawon man. So makita nato din we have to know the origin of the true love. Ngano nga kita nga mga tao, doon na kita'y understanding about love. Kinsa gyoy ng sugod nini. Mao nang atong uting kayon ug ang atong patubagon mao ang atong text nga gisulat ni John, the beloved, the apostles. Si John, the beloved, ituhuan nga pinakasuod nga disipulo or apostle ni Ginoong Hesus. Inner circle. Kauban niya si Peter o si James. 3 of them. Siguro, sa panahon nga niya si Ginoong Hesus diri sa kalibutan, hindi silang tulo o iyang suguon para ang gusto nga ni Kristo moabot ngadto sa mga kauban pa mga tinunan. The main idea nining atong text is ang atong katapos sa paghigugma dili gikan kanato kundi usa ka ubab sa nag-unang grasya sa Diyos. O, dati, pinanggal pagminaw o kay dunay propil sa niya, no? Ang atong katakos kanang abilidad sa paghigugma, ang kamaturan is not from us. You might be wondering why you feel in love. Asa man gikan ka ng pagbati na naigugma ka. O pinipulong sa Ginoo nagpainumdum ka nato, if we love, that does not come from us. It comes from God. Nakaingon ini, kundili sa katubag sa nagpunang grasya. Kanang grasya, nagpuna nga pagbati, nga gugma, nga gikan sa Dios. Dunay tulo ka klase sa gugma nga kanunay nato manugong. Itawag kini sa pinulungan nga Greek or Griego. Kaya nga naman, ang bagong tugon
gikan sa pagpadayag sa Ginoo ngadto sa mga nagsulat, isulat ang bagong tugon sa lengguwahe sa ginatawag na Greek. Dili man ta kasabot sa Greek o Griego. Pero kung mag-eskwela ka o seminary, you will be able to study Greek. Ako nagatudlo ko og Greek 1, Greek 2, no? Mga kanang pasiguna na mga Greek, no? So, ikinahanglan kini sa mga magtutudlo para kung dunay words sa Biblia na dili clear, mura pagpalaon sa nason, ang final arbiter sa law aron mag-determine kung tama o dili, isa ba? Ang Supreme Court, di ba? Nakatikos na. So, pag magbasa kag Biblia, dunay mga terminolohiya or mga theological term that it's not easy to understand. That's why we go to a Greek book. So dunay tulo. Number 1 is, I do not know kung naman, no? Eros. E-R-O-S. Mauna ang romantic. Mga young people, saan ang romantic? From the word romance. Gusto mo anak? Gusto siguro. No? Romantic love. And then ang ikaduha is philia. That is friendship love. And then ang ikatulo is agape. The word Greek for love is agape. The meaning is unconditional and sacrificial. It does not depend on the beauty, worth, or behavior of the person being loved. Kanang agape, kung atong sabton, wala ka na nagatanaw kung ikaw gwapa ba o dili gwapa, unya ilado ka o dili ilado, o ang imong kinaiya maayo ba o dili. Ang gugma nga agape gikan sa Dios na higugma ni atong mga tao na mga makasasala. Kita nga naglingkod dinhi kung tinuod nga giangkon o gidawat nimo sa Ginoong Hesus nga imong personal nga Ginoo manluluwas. Before ka na Christian, you are living in sin, but God loves you. Hallelujah! Amen. John 3:16, ibasa man niya, for God so loved you that He gave His only begotten Son for you, that whosoever believeth in Him, Jesus Christ, will not perish, but have everlasting life. Pero kining tulo ka klase nga gugma naa kini sa imo o naa kini sa ako. Pero kalabanan na himong problema because it was not used properly. Unta ang foundation ini mao ang agape love. So that when you love your friend, you will be loyal to your friend. When you love your sweetheart, when you love your wife or husband, then you are faithful. Why? Because the foundation of your love is agape. Nganong daghan man, di kasabot.
tungkol kay wa man sila nakadawat sa tinuod nga gugma. Ang ila lang gidawat kanang eros o kanang pilea. Pero kanang agape nga mo imong balansi unta ni ana pag-implemento ni ana mga gugmay ug ana wala mao na daghan na biktima. But if you fear God, if you love God, you don't do anything that is against Him. Diba? Sa Biblia, kung ang usa ka babae o usa ka lalaki engaged to be married, dapat una ihatag sa babae ang iyang sarili ngadto sa lalaki after wedding marriage. Pero tungod lagi sa pananaw sa kalibutan ng mga butang, we were addicted. But this morning, God is telling us, helping us to understand that we need to balance the word eros, romantic love, philia, friendship, with agape. Agape is unconditional and sacrificial. It does not depend on the beauty of a woman. It does not depend on the word of a person. It does not depend on behavior of the person being loved, because God loves. Bisan pa unsa kadautan ikaw, the Lord loves you. Everybody is given an opportunity to go to heaven. When you have Christ, the evidence that God the Father has loved us. God is the true source of love that we are discussing right now. We don't generate. This love is a reflection of love that we have received from Him. Sumala sa atong versikulo kaniya, kita nahigugma, ako nahigugma, nganuman, tungod kay ang Diyos, mao ang una nga nahigugma kanako. So kanang gugma nga imong nadawat gikan sa langitong amahan, pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong anak, mao kana ang gugma nga mo balansi mo control ni anang eros, ni anang philia. Without agape, problems will arise. May nga pastor, pusulat ko sa eros ba? Ayaw ko yung agape. O doon ako yun. Gusto ko yung philia. Ayaw ko yung agape. Mga kaigsunan, hindi mga punong akong i-mention, describing the love that God has given us. Pero kinahanglan ang sentro niini is agape love. Okay ra? Okay ra? Diba? Sumato ta sa una para masabtan yun nato. Ang una nga naigugma ka nato. Ang gugma dili invention sa tao. Wala kinigi-invent sa tao. The love that we have is a reflection of the love of God in our lives. Doon na illustration. Simple man lang illustration. Ang bulan, sa science mo nito, wala siya sariling kahayag.
Asa siya nakuha o kahayag? Sa sun. Mauna ko ng bulan, adlaw, makita nimo, wala na siya kahayag. Pero kung mag-ipit na, hayag na ang bulan. Meaning to say, ang iyang kahayag is a reflection of the sun. Simple nga illustration, no? Kita watay gugma na maayo. Pero sa diyang ipadayag sa langit ng amahan ang iyang gugma, katong iyang gugma, mao'y nag-reflect diri ka nato. Aron mapadayag ang gugma pinaagi sa atong kinabuhi nga ang gugma sa Dios mao'y maghatag ka nato og mga maayong pamaagi pangunahuna sa paghimo ni ana nga mga kaapuhan sa gugma. No? So ang una, dili kita ang una nga nahigugma kanato is God. Balik na sa atong text sa gayon nila, kita nahigugma sa may gisulti sa verse, kung nagkanta mo sa iyong Bible, tungod kay siya una nahigugma kanako. Sige daw, sunda daw ni. Kaya murag personal man ni, no? We love because you first love us. Atong ikwan, murag i-personalize to. Kanang kita himuon niya, himuon nato nga ako. Ako nahigugma tungod kay siya unang nahigugma kanako. Kay ko ni plural man gud nato, murag dili kay personal, no? Kita nahigugma, hindi. Ako nahigugma tungod kay siya unang nahigugma kanako. Di mo na nindot. Kung wala pa ang Ginoo, walang kitay gugma. Sama pananglitan. Si Adan dito sa tanaman sa Eden, gi-create sa Ginoo gikan sa abo. Unya iyang giginhawaan ang ilong ni Adan. Ang kinabuhi, ang gininhawa ni ay dili gikan sa abo, asa gikan? Gikan sa Ginoo. Pero ang lawas asa gikan? Sa abo. O na kung mamatay ang tao, ang iyang kanang ginatawag life, soul, mubalik yun na nato sa Ginoo. Unya ang lawas kay gikan man sa mo asa mo ato. Diya ra. Nana ko mo lugar diya. Sa may naariya. Kami libre ni magsuroy sa baklay-baklay diyan sa forest pa. Forest lane. Panangit man. Libot lakaw. Pero ang among mga palibot, mga patay. Pero dili naman sila pangutana. Kanang naman mo diri. Kay ibalik naman sila sa amo. Pero katong kalag, katong kinabuhi, matuwang sa Ginoo. Ang Ginoo ang mag-determine kung asa siya ibutang. Langit ba o yuta? No. Kay siya may naghatag, tungod kay wa man sila manumbalin sa gugma niya nga iyang gihatag diri. So, posible, ang iyang kalagwa tuog inferno or hell. Pero katong naay Kristo nga midawat sa gugma sa Dios,
dito sa balay, ingon ni Ginoong Jesus, sa balay sa akong amahan ko ay daghang lawak. Ang pangutana kang butang, na ba kay lawak dito? Amen. Siguro base no, hindi ka sigurado, dapat mag-apply ka na. No? Ang pag-apply, mao nga imong ilog si Kristo. Na imong personal na ginugnaluwas. Kaya si Ginoong Jesus tingon, ang lamang takaog balay dito. Bulawan para bagyod. So, ang una nga nahigugma ka nato, mao ang Diyos. So, kanang gugma nga atong nadawat, gikan sa Diyos, ato nang ipahayag, i-reflect nato da nganto sa uban. That they will know that we have a relationship with God. Amen. Reflection ba? So, padayon ta. Si Propeta Jeremias nagsulti ngadto sa katawan sa Israel. Diha sa iyang gisulat sa Jeremiah 31 verse 3. Jeremiah 31 verse 3, it says there, gihigugma ko ikaw, ang Diyos may nagsulti, pero si Jeremiah nagsulat. Gihigugma ko ikaw sa gugma nga walay mag-attention mo, no? Naaman diyan. Gihigugma ko ikaw sa gugma nga walay Tapusan. para di mo katulog. Mao na sikreto. Kung maminaw gani mo sa mensahe sa Ginoo, di mo katulog. Pero kung ang inyong una-una nagalatagaw, sigurado katulog na. Lahira bang style sa wali ron, pwede mo ka mag-participate. Di man pareha sa una na hindi lang kung mapunta. Pero sagot ng teaching. Diba? So, ingon ni Jeremias, Propeta Jeremias, ang gugma, gihigugma ko ikaw sa gugma nga walay katapusan. Nakapasabot kini nga ang Dios nga naghatag sa gugma, Dios nga wala nagausab. I-mention kanina, doon ako'y nalugog nag-mention, He is the same yesterday, today, and forever. Kung nahigugma siya kanimo, dili siya naka-atras. He loves you. He loves you. Di man pareha ka nato nga gugma ang atong litukon karon. Ugma, dili natakalito ko gugma. Unta, kung kita nahigugma sa usa ka tao, kinahanglan ang gugma nga atong ipakita ngadto kaniya ipadayag is a reflection of God's love to us. Because God does not change. Amen? Amen. Hindi mo katapad sa laban kaya ang atong ginudig na kausap. Ginoo wala tapusan. Kaya kung kausap-usap pa ang Ginoo, maproblemahan kita. Kung nagingon ang Ginoo, I love you. He loves you yesterday, today, and even in the days to come. Because God, your God, our God, my God, is immutable. Dili nag-uusap. Sa wala pa nato siya nag-ilhan, ihigugma na niya kita pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak. Kung sa idara mo nakaila sa Ginoo, nakaila kung sa idara mo nga nahibalo nga naay Ginoo,
bang ninyo, gikan pas pagkabata. Kung ang atong pangutana, unsang idara mo nga nakaila sa tinuod na Ginoo? Mayroon. 3 years ago. Kanang pag-ila, nagapasabot ka na imo siyang giduan o idawat nga imong personal nga manluwas. Pero kanang pagkatao nimo, naibalo ka na Ginoo kay imong papa, mama, kay imong na Ginoo na. Pero kinahanglan ka pamuila sa Ginoo nga mag-build ka niya ng relationship by accepting Him as your personal Lord and Savior. Lahi ng pagkaibalo nga na Ginoo, lahi ng naibalo nga nakaila siya sa Ginoo. Asa man mo? Nakaila o naibalo? Kung kaila mo sa Ginoo, nadawat na ninyo ang umaniya. Pero kung naibalo mo na Ginoo, wala pa mo kadawat. Kaya ugma. Mauna, marka bahala. Diba? Mauna yung inaingon din ang Diyos. Isulti ni Jeremias. No? Okay. Ikaduha. Ang Diyos ang una nga nangita kanato. Grabe, no? Mingon ka, Ginoo makakagahon. Nga naman nga pagkitaon pa man niya kay balo man sa kaso ka. Sa may buti ko sabot. Tanaw ninyo sa asa mo nakita. Luke 19:10. Sige yun sa Luke 19:10. Ay anak sa tao ani aron sa pagpakita ug pagluwas sa awala. Ganun pagkitaon man ta. Kay nangawala. Tungod kay nangawala ta tungod sa sala. Wala ba mo ng pasalamat nga ang langit mong amahan ipadala niya si Ginoong Hesus aron pangitaon ka. Amen. Praise God. Kung pangitaon ka niya, nagpasabot, importante ka. Amen. Dili siya gusto nga muadto ka sa kalaglagan. Gusto niya na ang imong kaugmaon, human ka nining kalibutan, na kay dapit dito sa balay na iandam niya para kanino. O na ang versikulo, no? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kanilutan na nga versikulo. Ginagamit nato ni sa evangelism. Kay ang anak sa tao, referring to the Lord Jesus Christ, miani aron sa pagpangita o sa pagluwas sa mga nangawala. If you are still lost today, God is seeking for you. God is looking for you. Kanus akapaman makaplagi. Ayaw na pagpalayo sa Ginoo. Kay hapit na siya mobalik pag-usap. Sige kang palayo, pagbalik niya, di ka na makita. Napailain mo sa kabersikulo mga igsoon. Isulat ni si Luke may nagsulat na. Ang isa isulat ni San Pablo. Romans 5:8. Walang buwak man ang sulat ko. Romans 5:8 says, sa gisulti sa Romans 5:8. When we were yet sinners, tama ba? But God showed His love for us in that while we were sinners, still died for us. God commanded His love towards us while we were yet sinners. Christ died for us. Di ba na nindun mga kaigsunan? Wala pa kakailas Ginoo si kabuhat og sala.
Pero ang langit ng Amahan, iyang ipadala ang iyang buktong anak na sa Ginoong Hesus. Iyang ipakamatya ng imong sala. Apil ka sa plano sa kaluwasan. Mao nga kinahanglan ka makaplagan. Aron makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Di ka ba magpasalamat na naay nangita nimo? Praise God. Kanang mga anak na si Layas, nangita ba ang inyong gidikanan? Pangitaon yun kay gihigog maman mo sa inyong gidikanan. Bisan, lain pa yung kinaiya. Di mausab ang gugmas gidikanan. Di yun mausab. Ang gidikanan mangita yun sa mga anak na nagalayas-layas. Nga naman, tungkol kay responsibilidad man sa kaginikanan. O gipahibalo kita din nga ang atong langit ng Amahan tungkol sa sala nga wala kita. Apan iyang ipadala ang iyang buktong anak aron pangitaon ikaw tungkol kay kung magpabilin ka nga dili makaplagan o dili mo balik sa Ginoo kalaglagan ang padulungan sa imong kalag. Thank God because God has found you. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Ginoo. Katong tinuod nga nakitaan sa Ginoo palakpak. Nakita mo sa Ginoo. Pero huwag mo nakita yung palakpak. Kanang tinuod ba nga na yung relasyon na sa Ginoo? Ang Diyos ang niliho aron buhion ang atong kasing-kasing. Makita sa Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. Kanindot na nga versikulo. Sa ingon nila, Apan dako ayo ang nabuo. ako kinigil, Ugma. akuan, sulat o sinibuano. Kahit tanan nga naglingkod ini, akong prayer is makasabot sa kamay nga bata. Ay kung sigong in-English diri, sayang. No? Ako yung sinibuano. So, sa gingon ni San Pablo sa taga-Episo nga Christian, nagingon siya, apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Plural lagi gamit niya. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban ang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Lalo ning pagkasulti ni Paul. Kanang pagbanaw, meaning to say, kanang tao nga makasasala, patay na siya sa spiritual. Pero sa diya, maminaw siya sa pulong sa Ginoo, tandukon siya sa balaan ng Espiritu Santo, aron mahigmata siya, aron makahibalo siya, na naa siya pagkinahanglan sa espiritualong nga butang. That is God's power. Hallelujah! Na kanang nangitngitan ka tungod sa sala, pero dunay panahon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. God opens your eyes, opens your heart, and you are able to see Him that He loves you. O manang dibati, kay unsaon daw pagkakaplak sa makasasala sa Ginoo na spiritually dead pa na. Malimitahan ba nato ang gahom sa Ginoo? Iyang buhion ang spiritual life niya nga tao aron sa pagpaminaw niya sa pulong sa Ginoo. Matandog siya. Mao nga di ta mag-undang pagwali, di ta mag-undang pagsulpi ni anang mga tao nga makasala kay the moment nga makadungog siya sa pulong sa Ginoo, banhawon sa Ginoo katong namatay niya kinaiya o namatay niya ang espiritual nga bahin sa iyang kinabuhi aron makaanggo siya nga naa siya pagkinahanglan sa kaluwasan. Diba?
Sa John 15:16. Ako kapag gilimitahan ang mga versikulo. No? Kung sa gingon sa John 15:16, wala kamo magpili kanako. Isa nagpili. Mauna ang kamaturan. God loves us first. Kunya din sa John, ingon ni Ginoong Jesus, wala man mo nagpili na ako ang nagpili ninyo. Pananglitan, ini nga grupo sa mga tao. Kung doon ay ihatag pananglitan, kunya mapilian ninyong pangalan. Kung sa inyong batiyon. Kung di ka mapilian, kaya ang tao, kung doon ay panghatag, limitado man. Pero ang Ginoo, kung doon na siya ihatag para sa tanan. Amen? Amen. So pasalamat kita na kitang tanan gipili niya nga makabaton og kaluwasan pinaagi sa iyang bugtong anak. Hallelujah! Kaya kung huwag ka na pilian, mga kaigsunan na, doon na may mga doktrina na kung para ka sa impyerno kita. Dili. Ang Biblia na kaingon, ang Diyos na ibugmas tanan. Pinaklan ang tanan, doon ay opportunity nga makadungog. Kay katong makadungog, buhion to sa Dios ang iyang dead spiritual life. Aron makaampo siya sa iyang pagkinanglan sa kalwasan. O nang sa John 15:6, wala kamo nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Thank God that we are here today. Thank God that we belong to Him because He has chosen us. Ipili kita niya, aron mahimong kita niyang mga anak, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak ako si Ginoong Jesus. Ang grasya sa Dios kanunay nga magpahinumdum kanato. Dili kita makahigugmak kaniya kung wala niya ablihin ang atong mga mata sa iyang pagkamaayo. Sila po trabaho ang Ginoo. Naghimog yun siya mga pamaagi aron ng kanang tao mahimog niya anak. Katapusan, ang Diyos ang una, no, ang resulta. Let's go to the result. Ang resulta, ining duha ka marutan atong diskutan. Tungod sa iyang unang paghigugma kanato, ang resulta, ino diya, kita naihigugma kaniya. Isa may una nahigugma, lalaki o babae? Yung mga batas nila at paulan. Isa may una nga nagpadayang sa bupa. Pilit-pilit babae. Sige, mag-discuss po niya. Isa may una nga mayon, I love you. Lalaki, babae. Sabi mo tali at ipakita nato sa Biblia, minsan may mga ehemplo.
Ibalik ako kang Adan, si Adan ibuhat sa Ginoo masunugon na nagbantay sa creation. Ang Ginoo mismo ang nag-provide kung babae gikan sa usa ka busok ni Adan. Kung gidala niya si Eva ngadto kang Adan, o kanto panahon sa ginatawag na wedding ceremony. Diba nag-ingon siya dahil ikaw karon ang nahimo na akong katimbang. Unya si Abraham na siya anak na si Isaac. Pero ang nangita o maasawa ni Isaac, dili man si Isaac ang iyang papa, si Abraham. Gisugot ni Abraham ang iyang labaw nga sulugoon nga moadto dito niya itong lugar ug dito mangita og babae para kang Isaac. Kanindot, no? Sa mga tribu, anak sa unang panahon. Diba? Ang mga sinikanan na magsabot. Niya wala kay balo ang babae nga pamalayan kay. Sa Bible, ang proseso sa Ginoo kinahanglan ang lalaki mupadayag sa iyang pagbati adto sa babae. Ug ang babae mo response. Mo itaragon ng babae, di ba? Ang witness ko sa babae, kung di mo makulitan. No? Doon nag-gamay na kuryente siguro. No? O nang ginadilirunta ng mag-date. Labi lang mag-date mo karong okay. O niya magkapay-ambay, mag-date tayo. Wala'y padulong na nanak. Kaya nga naman, positive o negative mga. O na kinahanglan ta control sa love of God. Kay kung dili, sukyan kita. Sa mga kaigsunan, dili sa katapusang bahin sa atong mensahe, ang atong gugma susama sa usaka reflection. Ako naman ang isulti ganiya, no? Nga ang gugma sa Ginoo ngani kanato atong mapadan-ang, mapareflect ngadto sa tao tungod kay gikinahanglan nato ng quality of love. Kanang love nga dili magbinuang. Kay ang gugma nga atong nadawat is a reflection of the love of God. And we are to reflect this kind of love to others para ang gugma mahimong meaningful. Kay kung wala na sa mga kaigsunan, adagang may tabo. Mao nga ipasay sa karong buntag is you have to have the love of God so that katong Eros, Pilea, mao katoy ang gugma sa Dios mapatay mo control. Dili man gibauran nga di kita mahigugma. We have to love because God, that is God's design. But we need to have that agape to control everything. Katapusan nga bersikulo nga akong pagkabasahon ay mayo ng puro bersikulo kay ang Ginoo
Sa gingon niya sa John, First John. John kaya po, John the Beloved ang nagsulat. Ingon niya, kung may muingon, conditional, kung may muingon, gigugma ko ang Diyos. Apan nagdumot di ay siya sa iyang isig katao. Kung sa'y tawag ka ng tawanan, bakakon. Bakakon ka. Ba? Nasa Biblia, ganawar ko niyo. Pasana. Ingon niya, kung may muingon, gihigugma ko ang Diyos. Apan nagdumot di ay siya sa iyang isig katao. Kung sa gingon sa Biblia, bakakon siya. Ilis pasalinog na gingon ha? Ulong nis Ginoo. Bakakon siya, kay unsaon man niya pagigugma sa Dios nga wala niya makita kung wala siya mahigugma. Kung wala niya makita, kung wala siya mahigugma sa iyang isig katao nga makita niya. Imposible daw. Namuingon ka, I love you, Lord. You did not see Him. Pero kung mayroon ka, I love you, Lord, na wala din mo nakita, labaw na nga higugmaon nimo katong isig katao nimo nga imong nakita. Asa may lisod higugmaon, kanang wa makita o kanang nakita? Si John nakapasabot diri kanato ba? Ingon niya, kung may muingon, tingali uban kanato nagingon, ihigugma ko ang Diyos. Kasagaran ako manugong di sa praise and worship, I love you, Lord. I love you, Lord. Nindot siya paminahon, pero ingon ang pulong sa Ginoo, apan nagdumot di ay siya. Wala siya nagpadayag sa gugma niya nga nadawat ikan sa Ginoo ngadto sa isig katao. Ingon siya, gana na tao nagingon, gigugma ko ikaw, Lord. Bakakon siya. O ngayaw mo patakoy yung Lord, I love you. And then paggawas mo simbahan, sikod kang pangaway. Bakakon. Pero ngayon ka, I love you, Lord. Unya mo gawas ka gikan simbahan, bisag matakbuhan nimo ng imong kaaway. Ingon ay, hello. Kung di man sa mo response, okay lang. Basta ikaw, gihimo nimo ang tama. Dili ba? Kinsa may musab diay sa akong ginaiya kita, dili ta ko usab. Ang Ginoo mo'y mag-usab sa atong kaniya, padlungon niya ang buhaton niya, human sa mensahe. Sa inyo kumain mo. Lisod yun, mangayon pa sa ilo. Diba? It's not easy to ask forgiveness. Pero kung giusap na sa Ginoo ang imong heart, dili lalim mag-Kristohano mga igsoon. Kung di na mo gustong Kristohano, pwede man mo muundang. Kay ang Kristohanon, kinahanglan yun, mutuman yun, kung unsay itudlog sa pulong sa Ginoo. Kanindot yun sa pulong sa Ginoo, no? Ang nahigugma sa Dios, kinahanglan nahigugma usab sa iyang isig katao. Ini atong simbahan puno o pagtulungan. Siya ro, nasa usa ka tuig, dili ta mausap. Is given by the inspiration of the Holy Spirit. Kung nakakini katakos nandiyan sa pulong, sa pagbadlo, sa pagmaymay, sa pagtudlo. So karong kautuhon mga kaigsunan,
Ayaw ninyo biyari ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maunay makatabang ka nato. Ingon ang usa ka. Conclusion. Dili nato mapugos ang atong kaugalingon sa paghigugma kung kita walang pa makadawat ni anang unang gugma ikan sa Dios. May gugma lang ni ay kita sa atong partner, atong isig katao, atong mga relatives, mga paryente, when we have God's love in us. Ang pagutana ka lumutag, kinahanglan ka bang gugma? Yes. Kaya nga naman, ang gugma, mo ba na ginayon sa pulong? Ang Diyos gugma. Gugma ang Diyos. Doon ay gisulat sa San Pablo nandun sa Taga-Corinto. Love, faith, hope, and charity. Kung sa question sa later part. But the greatest of these three is charity. Mga kaigsunan, love in serving the Lord is very important. Mag-inabuhi kita niya sa gugma. So, I hope na na-bless ka mo ni ini na maagi aron mag-iyahan kita sa pag-exercise sa atong kaugalingon diya sa pag-igugma. Kung kay gugma nga nakakalimo, gugma nga gikan sa Dios. Kung gusto sa atong laging tungamahan na i-reflect nato ini, ipadanag nato ini, na the same standards sa love that God has given us to others. Siguro sa imong, i-repeat na ako, siguro sa imong partner, sa imong asawa, sa imong bana, o sa imong mga anak, o sa imong mga paryente, nindot maayo na magpatigbabaw kayo ang mga Ginoo. Ito na ko'y i-prepare nga music song na fitted sa atong mensahe karon. Ay na o ibago na ako. Napalo nga ako ba? Wala na? I'd like us to stand. Ma-reflect ako. Love lifted me. Continue yung kanaon ng piling, kanito pa. Ikaw mo sa puno. Okay, let's sing that song. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now saved my life.
kahulugan sa gugma. Hindi mo kami itutuluan na ang una nga nahigugma, ikaw nga akong Diyos. Kami nag-response lang sa iyong gugma. Naigugma kami kanino tungkol kay una, igugma mo ang makalusan mo. Kung kini nga gugma nga among nalawat ikan kanimo, mahimo kini nga among ipaambit, ipa-reflect ngadto sa uban. Tungkol kay ang kalidad o quality of the love that you have given us, mao'y pinakamahindanon na butang. Luoy kami na mahimo kami ay gugmaon diha kanimo aron kami usab makapadayag niining gugma ngadto sa uban. Sa among pauban sa iglesia, makausap ka namin. Sa among mga partner in life, husband and wife, sa among mga higala, sa among mga relatives. Lord, the same quality of love that you have shown to us, we will reflect that love to others. Kabangi kami kanining panahon sa pagnauna sa gugma, that we will be able to live in accordance to your will. Kabangi kami, Lord, na makahimo kami ng mga pamahagi. Doon na kami mga kapakyasan, ikaw na ang mag-aakad ka namo. Grasya aron mahimo namo ang imong mga pulong na among naduo karon nga bunta. Salamat sa imong pagpalayag. Diyos ka na nahigugma. Kung karon ang gugma sa lagitnon nga mahal, na mao'y nagmugdan sa langit ug sa yuta, ug ang grasya ni Ginoong Jesus na mao'y naghalad sa iyang kinabuhi nito sa cross alang ka namo. Ug ang pakigdaig sa balang Espiritu Santo na among maglilipay, magauban ka namo ikan karon hangtod sa walay katapusan. Kay kinintalaan among ipangayo, iya lamang sa pangalan sa imong bugtong anak na mo si Ginoong Jesus. Amen. At palagpapan ang